ang mga dakila at magigiting na mandirigma na nakaimlay sa sagradong bundok na ito. Kami sumasamo na kasihan, kaming mga taga-tawingan. Pagpalaing kami ng mga nito at kapuan na pinagmumulan ng lakas at kagalingan ng aming tribo. Kayo mga Marangani, ano ang inyong sandigan? Naway tupukin ng init ng apoy ang anumang galit at matinding puot na nagpapadilim sa ating isipan. Kung ganon, hindi ka na dayuhan sa aming mga batas. Alam mo ang sino man sa amin, Marangani man o tawingan, kapag buhay ang inutang, buhay din ang hinihingi. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yan ang sinusunod na katuwiran. Yang si Awing, pinatay niya ang kapatid ni Kamali. Si Awing ay isang alagad ng batas. Tinupad niya ang kanyang tungkulin. Lumabay sa pag-inom ang kapatid ni Kalagi. Sinapian siya ng masamang espiritu ng alak at ng gulo sa bayan. Hinaharap namin ang problema ng pantribo. Ang mga tagapatag ay walang karapatang makialam sa usapang ito. Aling batas man ang ating kilalanin. Katarungan ang dapat manaig. Hindi paghihiganti. Oying! Nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ikaw, Awing, taklo ka. Nagtulo-solo ko. Agtayo nagsasala. Nangasam. Pajasan nyo kaya nyo. Lagi kayo majasak. Patasaw! Oying! Tatay Cardo, matagal po ba yan? Ito na, luto na. O ito, Ano yan? pritong itlog. Mukhang scrambled yan eh. Oo, pareho na rin yan pagdating sa loob ng tiyan. Sana si Aling Kusing na lang ang nagluto. Eh, wala pa si Aling Kusing. Paano? Andito na ako. Linggo-linggo na lang tumataas ang bilihin. Hay, salamat Aling Kusing, dumating na kayo. Biruin niyo, si Tatay Cardo nagluto na naman. Oh. Hindi ko nga maintindihan yung luto niya. Anong hindi maintindihan? Diba nung minsan nagluto ka nung nilaga? Oh, Naglasang maasim? Yun, parang sinigang. oh parang sinigang. Tapos yung chop suey, Oh, parang pinakbit yung lasa. eh bakit mo kinain? Kasi gutom na ako eh. Yun naman pala, ang dami pa sinasabi. Kung sa bagay, Cardo, tama si Menchi. Magkakampi lang kayong dalawa. Hindi totoo naman eh. O sige.
O wala kang pasok ngayon. Saan mo gustong pumunta? Sa palengke na lang po, kukuha ko nung colored paper para po sa project ko sa school. O sige, pero dadaan muna tayo sa presinto, ha? Kumain na tayo. Akin na, susi! Baba! Bilis! Bilis! Hold up? Uso ba yan dito? Baba, sabi! Baba! Ano ba to? Dito ka! Hold up! Ano ba? Sino ka? Sestong, bakit? Baka hindi niyo ko kilala. Bakit? Sino ka ba? Dalian nyo! Ako si Elaila. Sinong Ilayla? Elaila Bonggawin, anak ni Isidro. Bakit? Sinong may Isidro? Tatay ko. Baba! Tatay mo. Sinong tatay mo? Asawa ng nanay ko. Ang kulit mo, ha? Niloloko mo na ako! Hmm? Lahat ng pakikinabangan! Kunin lahat! Anan! Maganda to, ha? Hindi, fake yan. Fancy Wala, yan. wala. Hindi mo maibibenta Wala, yan. Huwag mo ko lokohin. Alam ko may presyo yan. Wala sa Divisoria ko lang yan binili Yan! eh. Akin yan! Ah! Tatanggalin ko yan pag hindi mo Hindi. binigay. Pupersay ko yan. Fake yan! Fake yan! Boss! Hindi ba sinabi mo, kailanman, hindi ka mananakit ng babae? Mabuti pinalala mo. Kaya ikaw na lang. Kaya ikaw, kapag hindi mo binigay ang kwintas na yan, hindi lang ko masasaktan. Pati silang lahat. Miss! Parang awa nyo na po. Ibigay nyo na po yung kwintas para hindi na po ako masaktan po. Miss, sige na, miss. Sige na, miss. Parang Sige wala na. akong masaktan sa atin. Oo nga. Yan. Hoy! Pa-oy-oy ka pa dyan. Sino ang mamahala rito? Eh, ma'am, sa ngayon po ako pong namamahala dito. Ikaw? Asan ang hepe nyo? Siya gusto kong makausap eh. Eh, ma'am, wala pa eh. Siguro darating na yun. Wala pa siya rito. Anong oras na? Wala pa yung hepe nyo sa presinto niya? Ako ba ang hinahanap nyo? Ikaw bang hepe? Ako nga. Alam mo ba kung anong nangyari sa amin? Na-hold up kami, kaming lahat. Tapos pumunta kami rito para magsumbong pero sinangabutan namin. Eto, asan ang hepe? Wala. Kaya naman siguro laging usong holdapan dito dahil lagi kong wala, naglalakwatsa. O kaya, nakaupo ka sa loob ng opisina mo, nagpapalaki ng tiyan at tulog kaysa nagpapatrolya sa daan. At tingnan mo pa to, eto, ang itsura nito. Pulis ba yan? Paano naman matatakot ang magnanakaw sa itsurang mong yan? At isa pa, asan ang mga tauhan ninyo? Huwag niyong sabihin na dadalawan kayo rito ah. Paano yung may pagtatagol ang taga rito? Anong klaseng presinto ba ito? Teka. Pwede ba makasabat? Hanap pa. Anong sabi mo? Kung pwedeng makasabat. Aba, baka hindi mo ako kilala. Ako si Elaila. Elaila Bonggawin, anak ni Isidro. Sinong Isidro? Tatay niya. O ngayon? Teka, ano ba talaga ang problema? Bingi ka ba? Sabi ko na hold up nga kami dun sa may highway. Yung isang mama, malaki. Mahaba ang buhok niya, tsaka malaki ang tiyan niya. Yung isa namang hold-upper, maliit, kalbo, at walang ngipin. At may dalawa silang kasama. Kaya, gawan niya ng paraan. Titignan namin kung ano magagawa namin. Anong titingnan nyo? Gawan niyo ng paraan, hanapin niyo sila. Tapos hanapin niyo ako sa bahay ni Ayangwa. Bahay ni Ayangwa, okay? Hanapin niyo. Sige na, sige na. Hanapin niyo. Iba rin ang dating, ano, Menchi? May toyo yata. Hindi lang toyo, may pagkapatis. Oo. O nabanggit ba na tawa kung sino yung mga humold up sa kanila? Nasisiguro ko, si Kuto na naman yun. Mayor, maugong na maugong ko kasi ang balita dito sa atin. At sa mga karatig bayan na muli na naman daw ang bubuksan ng minahan. Ano ba katotoo to? 30 taon na nakasara ang minahan. At mula nang isara yan, maya't maya ay may mga sumusulpot na ganyang balita. Wala namang nangyayari. Tulad nung isang taon.
Iba ngayon, Mayor. Kasi ayon sa ilang mga kasama natin dito, meron ho silang nakikitang mga tao na hindi naman ho taga dito sa atin na madalas bumibisita dyan sa minahan. Baka naman yun ay mga dating bantay. At kung muli man bubuksan, ako ang unang-unang makakaalam. Huwag kayong mag-alala. Ipapaabot ko kagad sa inyo. Ang sa akin lang naman ho, Mayor, mainam po yung maging handa po tayo, ano po? Kasi po, simula nung una pa lang, alam na natin kung anong kasamaang may dadulot niyan. Kung bukas yan. At isa pa, Mayor. Sa pagkakaalam din po nating lahat, hindi pa po tapos ang kasong sinampa laban dyan sa minahan. At meron pa rin pong habol yung mga katribo nating inagawan ng lupa. Noong kumpanyang yan. Bueno, ako'y pansamantalang magbabakasyon sa Maynila. Ako'y magpapagamot. Ngunit huwag kayong mag-alala habang ako'y naroroon. Titignan ko magagawa ko para dyan. Aasahan po namin yan, Mayor. Manong, nakita ko si Elaila. Pupunta na siya rito sa atin. Pababa na dun sa may tulay. Si Elaila? Muna sila, Mayor. Apo, Mayor, may iwan ko muna po kayo. Apo, May katwiran naman si Ayangwa niya po. pinsan! Julie! Ayangwa! Galing na ako sa bahay. Nandito nga raw kayo ni Julie. Sabi naman itong si Ayan, bukas pa raw ang dating mo. Malay Hindi ko ba? katuloy namin nasundo. Okay lang. Sabik na sabik nga akong makauwi rito eh. Yung gamit mo na sana, iniwan mo sa bahay. Anong iniwan? Tinangay lahat. Ubus. Anong ubos? Hinold up kami sa highway. Kinuha lahat, pati yung antigong kwintas ng pinamana sa akin ni Ina. Isusuot ko sana yun sa kasal ninyo. O ano? Tuloy na ang kasal ng paborito kong pinsan? Ay, nako, pinsan. Ganito pala ikakasal. Ang hirap, ang daming naaskaso. Naku, ito pang si Ayangwa. Para bang mas nininervous pa siya kesa sa akin. Ngayon ka pagkakabahan? Bata pa kayo ni Julie. Alam na ng lahat na kayo na ang magkakatuluyan. Sandali, Layla. Ang mabuti pa. Pumunta muna tayo ng presinto para ma-report natin ang nangyari sa'yo. Galing na kami doon. Mas lalo nang nasira yung araw ko. Ang hepe nyo, napaka-antipati ko. Boss, mamili ka. Magaganda to, boss, oh. Oh, tignan nyo. Hindi na. Pagpartihan nyo ng tatlo yan. Ang importante sa akin, ito. Bakit, boss? Mahal ba yan? Oh, hindi ba alam? Ang isang butil nito, katumbas na isang kalabaw. Sambutel sa kalabaw? Oh, Aanuhin natin yung kalabaw. Wala naman tayong araro eh. wala tayo araro. Oh, boss. Halika. Bakit, boss? Iluto mo na lang yan. At baka ikaw ang araruhin ko. Boss. Stong, sana tinangay na natin yung babae. Imbis sa kwintas na yan. Sige nun, may pulutan pa tayo rito. Isa ka pa. Pumasok ka ng mga alanganin. Hindi nga natin alam kung anong tribo nun eh. Gusto niyo bang maubos ang lahi natin dito? Mabuti pa, Estong. Bumaba na tayo. Nabuburyo na rin ako dito sa bundok. Para mabenta na rin lahat ng mga yan. Nararamdaman ko kalagayan nyo. Pero magpalipas muna tayo ilang araw. Magpalamig muna tayo. Palamig. Ang lamig-lamig na dito eh. Aray! Boss! Nainitan nga ako eh. Iluto mo na yan. Puto, Estong, kayo na naman. Hindi ba sinabi ko na sa inyo huwag kayong babalik dito? Tinyente, Huling lakad din namin to eh. Katunayan nga, pababa na kami. Di ba? maniwala kayo dyan. Sinabi niya, magpapalamig lang kami dito eh. Sinabi ko ba yun? Oo, sinabi mo. Oo, dalhin lahat yan. O, dalhin lahat dyan. Pati ikaw. Huh? Pati ako?
Oo, pati ikaw. O, sige na. Biruin mo, Julie. Sa susunod na linggo lang, tuwing umaga, dito ka na nag-aalmusal. Oo nga, Manang Julie, di. May kasama na kami dito ni Manong Ayan. At hindi lang yan. Araw-araw, siya na rin ang magluluto ng almusal, tanghalian, pati hapunan. Damay-damay na yun. Ha, ganun ha? Ah, gagawin mo pa pala akong kusinera. Hindi naman. Minsan lang. Ikaw talaga. Basta, ang may papayo ko lang sa'yo, huwag mong masyadong sundin lahat ng layaw nitong pinsan kong ito. Talagang hindi. Ilayla, magtatagal ka pa ba rito? Bahala na. Pagkatapos ng kasal, siguro dito muna ako ng mga ilang araw para mabisita ko ang mga kamag-anak natin. Oo nga. Tutal, 10 taon na rin naman mula nang huli kang dumalaw dito. Siya nga pala, Ilayla. Nakalimutan kong banggitin sa'yo. Hili nga pala ni Apo Gunawa na doon sa lugar niya gawin ng handaan ng kasal namin ni Julie. Isang malaking kanya ang mangyayari. Talaga? Malakas pa ba si Apo? Sa edad na 100 ni Apo, malakas pa. Hindi mo nga pipigilan yung gusto pong magtrabaho sa bukid eh. Halos nakakakit pa nga sa bundok eh. Good morning, Manang Ayan, Manang Julie. Yaday. Halika. morning. Tuloy ka. Nag-almusal ka na ba? Opo. Oo, napasyal ka yata. Anong kailangan mo? Kasi po si Aling Ilayla. O, Elayla, ikaw palang kailangan ni Menchi. Aling Ilayla, may pinabibigay po si Tatay Cardo. Ano yun? Ito po ba yung kwintas niyong nawawala? Aba, yan ba yun, Elayla? Oo, ito nga yun. At saka sana po sa susunod, wag kayong masyadong masungit ha. Sige po, bye! Ano? Sa palagay ko, turo yun ng tatay niya. Hindi. Talaga masungit ka lang. Isa ka pa, ha? O, naibigay mo na? Opo, binigay ko na po. O, anong sabi mo? Sinabi ko na pinabibigay po ni Tatay Cardo. O, ano naman ang sabi niya? Wala, at saka sinabi ko na rin sa kanya na sa susunod, wag na lang siya magiging masungit. O, ba't mo pa sinabi yun? Mabuti na para malaman niya. Ikaw talaga, o. Alam mo, Tay, Hmm. KSP lang yun. Anong KSP? Kulang sa pansin, ano pa? Sa palagay ko nga. Gawa ng ginto eh. Kaya pala mahigpit eh, no? Hindi ka pala basta makakapasok dito. And here is the place where solid gold is turned into liquid. Gold is melted in this furnace at a temperature of about 1,000 degrees Celsius. After being melted and purified, it is then casted into bullions. Ayangwa, Yun na nga ba sinasabi ko eh. Ni ayaw nila makinig sa akin. Lagi nilang sinasabi sa akin, hindi na muling bubuksan ang minahan. Hindi na muling bubuksan ang minahan. Hindi na muling bubuksan. Pero ano nangyari? Binulaga tayo. Lagi kong sinasabi, maging mapagbantay. Niloko na tayo nun eh. Lolokohin na naman ulit tayo ngayon. Ayangwa, huminahon ka. Alalahanin mo, kasal mo na bukas. Ang mga tao nga naman oo, Elayla. Makaamoy lang ng ginto. Lumalabas ang kasakiman. May magagawa pa naman siguro.
talagang hindi kami makapapayag. Lalabang kami. Pananay, pananawa, apo kabunyan, tuwan mga atod, mamangwat tago, mamangwat kinubat, baliwak mandanguwa, kandi takot nadata-data, katakot tutuwa, patitigan digang sa, tumoy dakat man sala, tatuan man asawa, kandi takot aama, then in takot losan man dopa, maila takot lagsakta, utdat pusudan man asawa, tuyoy kumadatot wandat ama unsadit wagkanak ta, tada guminga tabmak ng kumadibiyag siyo. Uminumak umuna, kung kandi kayon man asawa, kung anong yan na, kung matatingan pa ko si Pangkopsin lagsakyo. Gusto mo raw akong makausap? Hindi na kami magpapalikoy-likoy. Hindi kami katulad ng mga maranggani. Sangayon kami sa pagbubukasyon ng minahan dito. Sa kaunlaran. Nadala nyo sa aming lugar. Sanay kami. Kahit anong uri ng trabaho. Mabuti kung ganon. Nangangailangan nga kami ng maraming trabador eh. Pero kung hindi ako nagkakamali, kayo mga tawingan, Kami nga. ka-tribal war ng mga barangay. Balita ko, ganun kalalim ang hidwaan sa pagitan ng inyong mga tribo. Ganun nga. Alam naming inimbitahan kayo ng kanilang apo sa isang pulong. Ang sa akin eh, huwag na kayong mag-asaya ng panahon. Tribo sila ng mga traidor. Kung sakali magkaroon kami ng konting problema sa kanila, maasahan ba namin ang tulong ninyo? Nasa panig mo kami. Pagdating sa mga maranggani, anumang oras, nakahanda kami para makipagbatayan!
singadan dianan umili un marangani, Sa ngalan ng tribong Marangani, malagsa kanak unay un mangiila, suwata ko un kapya. ako'y malugod na bumabati sa inyo, kasalo at kapiling, sa araw ng ating pagtitipon. Ingen di awi, iya din di umili, un malukatan di winas, un nataguin mi sin anandita. Noon pa man ay tutol na kami sa pagbubukas ng minahan. Sa lupang nag-aruga ng aming lipit. Nan sukat, nan furawan, siyan na jaman, tansyagwang, wi marpugan, nan tiyanum, wi mainom. Patyanum, nan papayaw, makaisawan, nan angin, wi ang angoson tako. Kapalit ng ginto ay ang pagsira ng aming mga ilog. Nadaluyan ng aming inumin. At tubig para sa aming mga hagda-hagdang palayan. Wawasakin ng gubat na pinagkukunan namin ng bungang kahoy. Pamugaran ng ibon. Palaruan ng usa. At tirahan ng mga baboy ramo. Dudungisan ng hanging nagbibigay buhay sa ating lahat. Susumpain kami ni Kabunyian at ng aming mga anito. Kapu ta kinapatog, nan apo ni winiilofon tan pitani. Pati anak tako, yan anak nan anak tako. Maid ko na itap-tap yan tako, tan anay nakwa. Sa ngalan ng aming mga ninuno na nakahimlay sa aming mga lupain. 10 ng aming mga anak at magiging supling ng aming mga anak. Kailanman ay hindi kami maaari maging kasabwat sa ganyang uri ng kapahamakan. May tayo mi pijaon yo, tiyanat si matojen mi. Ang pagsang-ayon namin sa inyong kagustuhan ay para na rin hiniling namin ang sarili naming kamatayan. O, tapos na ba siya? Tapos na ba ang seremonyas? Tayo na, Roque! Mga bastos! Kahit na masama sa kalooban namin, tinanggap namin kayo ng maayos bilang mga panauhin. Pagkatapos ito pagaganti niyo sa amin, hindi mo lang niyo binigyan ng pagkakataon ng sarili niyo igalan na kahit ako ang aming apo! Julie, wag. Dito ka lang. Nakinig naman kami sa inyong pangat. Nagaksaya ng panahon. Ano ba gusto nyo? Lumayas kayo sa aming mga lupain! Lumayas kayo! Kanino lupain? Kami ang liitimong nagme-may-ari ng lupa rito. May mga titulo kami, hindi katulad nyo. Ang dapat sa inyo, pinupugutan ng ulo! Hon! Ayan wa! Huwag kang manas! Hindi kayo lalabas ng buhay dito. May ibang araw pa. Ay na! Teniente, mabuti naman at pinaunlakan mo ang aking panyaya. Maupo ka. Can I offer you anything? Coffee? O brandy kaya? Hindi, salamat. Mr. Turalba, sanay lang yata uminom ng base at taboy si Tiniente. Ba? Dilib ako talaga sa ibig mo, Tiniente. Dala-dalawang baril pa nakasukbit sa'yo. Ha? Yan ba uso ngayon? Itong puting to, para saan to? Itong itim naman, para saan to? Alam mo, Teniente, sa isang negosyanteng katulad ko, hindi ako maligoy. Hindi ko na kailangan ng anumang ritual just to make my point. I must admit, hanga ako sa'yo. Pambihira ang naging pagtanggap ng mga Marangani sa isang dayong katulad mo. Lalo na't ikaw ay tagapatag. To be accepted as one of them is indeed a rare accomplishment. Kaya naman lumalapit ako sa'yo. Ano ba ang sikreto at napaamo mo sila ng gusto? Ano ba talagang kailangan niyo sa akin? Sabihin na lang natin na I just want us to work together. Alam kong napakalitang sinasahod ng isang pulis na kagaya mo sa isang liblib na bayan gaya ng Marangani.
I assure you, Teniente, hindi ka pababayaan ng Alegre Mining. Alam mo, Tiniente, mahina ang delay sa inyo rito. Ha? Ngayon, kung gusto mong kumita, sumama ka sa amin. Ang kikitain mo sa amin buwan-buwan ay hindi mo sasahurin sa loob ng 1 taon. Ano sa tingin mo, Teniente? Panataw, sandali lang. Sinusuhulan ako ng mga taong ito. Naungaw kayo! Anong naungaw kayo? Anong pinagsasabi nito? Ang sinabi niya, mga siraulo ninyo. Binabalaan ko kayo, ha? Mag-ingat kayo sa mga asal niyo rito, ha? Kung yung panunuhol niyo, nagagawa niyo sa ibang lugar, huwag dito sa Kalinga. Pinagbabantaan mo ba kami? Oo. Kaya na, Panataw. Naungaw kayo! Walang gagalaw! Oka, umuwi ka na. Salamat po. Teniente, nagkakatuwa lang naman kami. Nagkakatuwan, makakapatay na kayo ng tao. Lisensyado ang aming mga armas. Nakapangalan sa Alegre Mining. Ang mga taong katulad niyo, hindi dapat tumawak ng baril. Yan naman ang hirap sa Teniente. Gusto mo kailangan hawak ng armas eh. Siyempre, pulis ako eh. Kung wala ka kayang armas, Teniente, ganyan ka rin kaya kaalat magsalita? Mas maalat. Diyan hanga si Ayangwa sa'yo, Julie. Mahusay ka sa hanap buhay. Hindi magugutom ang magiging pamilya nyo. Maswerte siya sa'yo. Talagang kailangan. Parehong kumayod ang mag-asawa. Isa pa, alam mo naman dito sa atin. Sanay ang mga kababaihan sa trabaho. Sa bagay. Matagal na bang hepe si Tiniente rito? Nung 1 taon lang. Galing siya sa Santa Marcela bago siya nagdestino dito. Alam mo, ang laki ng ipinagbago ng lugar natin mula nang naging hepe siya dito sa Marangani. Nagkaroon ng kaayusan. At saka marami nang nangingilag na gumawa ng kalokohan dahil sa kanya. Yung batang babae, anak ba niya yun? Ah, si Menchi? Anak yun ng hostess. Anak niya sa hostess? Hindi. Hindi niya yun anak. Bale, inampun lang niya. Pinagbilin sa kanya nung nanay bago namatay. Wala siyang asawa? May asawa't anak si Tiniente. Kaya lang, pinatay. Napagkamalan daw. Yung bang mistaken identity. Ganun ba? Teka nga. Bakit pa tanong ka ng tanong tungkol kay Tiniente? Interesado ka sa kanya, no? Ano? Ako? Interesado sa pulis? Hmm? Napakalabo naman. Okay, I'll get in touch with you as long as I finalize things with him. Okay, I'll get it. Sino yan? Isang kaibigan. Emilio Torralba. He did something good for me. At ngayon ay gusto niyang malaman if I could return the favor now. Tungkol saan? Have you ever heard of Lieutenant Ricardo de Leon? Ricardo de Leon. Uh-huh. I may have read or heard something about him, pero ngayon hindi ko matandaan. What about him? Dati siyang chief of police ng isang maliit na liblib na bayan ng Santa Marcela, Kalinga. 2 years ago,
He stayed here in Manila for a very short while. Habang narito siya, he made quite a reputation for himself dahil sa husay niya sa paghawak ng baril. Natanjak siya at binasagan pa nga siya. Ang baduy nga. Ang probinsyano. Ang probinsyano? Narinig ko na nga tungkol sa taong yun. Noon, for a while, I was even tempted to seek him out upang patunayan kung totoo talaga itong balita sa kanya. Is that so? Kung ganun ay matutuwa ka sa ibabalita ko sa'yo. Emilio Torralba, a friend of mine who just called up, he's cooking up something for the two of you. He believes this man is at par with your talent. Siguro talagang mabilis. Mas mabilis kaysa sa akin. Tayo na bata ko. Tiniente, Tiniente, kasi tungkol dun sa nangyari nung isang linggo, pagod ako, kakarating lang namin, ang haba pa ng biyahe namin. Tapos, ayun pa nangyari, na-hold up pa kami, kaya medyo mainit ang ulo ko. Kaya gusto ko sana humingi ng... Walang anuman yun. Wala kang dapat alalahanin. Bakit mo natitiyak na dito sa lugar na to pupunta si Ayangwa? Sa mga mandirigma, dito sa Pook na ito sila pumupunta. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang tribo. O kung sila'y nakapatay ng kahit na sino man.
upang linisin ang kanilang mga sarili. At upang alisin ang masamang espiritu na sumasanib sa kanila kung sila'y nababahira ng dugo ng kaaway. Ayaw mo! Ayaw mo! Salamat sa Diyos at ligtas ka. Alalang-alala ako sa'yo. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ka dapat nagpunta rito! Hinahanap ka ni Hepe. Ano ba talaga nangyari? Nakapatay ako! Anong binabalak mo ngayon? Magtatago muna ako! Habang pinag-iisipan ko siguro kung gagawin! Walang dapat makaalam! Kung nasaan ako! Maski na mga katulibo natin! Saka na ako uwi sa kanila kung sakali! Bakit hindi ka nalang sumuko kay Hepe? Dumayo kayo mula Maynila para lang patunayan kung sino mabilis sa baril sa amin dalawa. Ganun na nga, Tiniente. Sa maikling pamamalagi mo sa Maynila, umugong ang pangalan mo dahil sa paghawak mo ng baril. Naging kilala ang probinsyano. At yun ang dahilan kung bakit kita sinadya rito. Nabanggit ang pangalan mo. Naging malaking hamon ka sa akin. Hindi pala kayo dapat pumunta rito. Dapat doon sa paggamutan ng nasisira ng ulo. O arestuin ang mga yan. Teka, sandali lamang. Hintay mo muna akong magpaliwanag, Teniente. Nagpunta kami rito hindi para hamunin ang batas. Kaya lang, kilala ang mga kalingga na hindi umaatras kahit na anong labanan. Ngayon, lalabas na sayang lang ang pagkukup nila sa'yo. Wala ka man lamang natutunan sa kanila. Kaya, nasa sa'yo yan, Teniente. Alam mo, Tiniente, kapapatay ko lang ng isang tao. Nung isang araw lang. Isang nakatunggali ko sa isang laro. Akala niya mas mabilis siya sa akin. Sa katunayan nga ngayong araw na ito ang kanyang libing. Di ba, Rodrigo? Ngayong alas 3 ng hapon. Pumatay ka ng tao dahil lang sa isang laro. At bakit naman hindi? Kung yan ang magbibigay sa akin ng kasiyahan at katuparan. Tulad lang naman ako ng ibang manlalaro. Dumadayo sa torneo. Naghahanap. Naghahanap ng tatapat sa aking kalibre. Dapat tapusin na yung paghahanap mo. Sinong tatapos? Ikaw? Umpisa natin. Niente. Inaasahan ko na hindi makikialam ang mga bata mo rito, ha? At kayong lahat na narito, ang labanang ito ay sa kanilang dalawa lamang. Teniente, paikutin ito. Paglapat, umpisahan nyo na. At natitiyak ko, isa sa inyo ang permanenteng matutulog. Teniente,
Tapos na. Kaya mo! Sumuko ka na! Wala ka nang atrasan! Nasukol ka na namin! Sumama ka na! Iharap kita kay Hepe nang magkaayusan na tayo. Sumuko ka na. Baka naman ang gusto mo, pamilya mo ang pagbalingan namin. Habulin niyo! Teka, pumili ka ng tugtog, ha? Oo, Uminom muna tayo. okay. Hoy, Tiniente! Pinatay niyo si Ayangwa. Tinadtad niyo ng bala. Walang kabuhay-buhay. Ano? Ipinagtanggol lang namin ang aming sarili, Tiniente. Natiyempong nagsusurbay kami para sa expansion ng binahan. Walang kabog-kabog, pinaputokan kami kung hindi naman kami lumaban eh. Oh, di kami pa napuruan. Hindi humahawak ng baril si Ayangwa. Dapat nga, Tiniente, pasalamatan mo kami. Nailigpitan namin ng kriminal. Nakapatay siya ng tao ko. Maaring makalusot kayo ngayon. Pero tsatsakin ko. Yan ang huli. Yan naman ang hirap sa'yo, Tiniente. Nasayaran lang ng konting base lalamunan mo ng mga baranggani. Kung umarte ka, daig mo pa isang tunay na kalinga. Kaisa nila ako. Isa akong kalinga. Siya nga pala. Hindi ba gusto mong malaman kung bakit magkaiba ang kulay ng aking baril? Puti at itim. Itong puti, para sa mga taong walang buti. At itong itim, para sa mga taong may itim ang buto, na katulad mo. Sige! Nang matapos ang maliligayang araw ninyo.
Kung ano man ang mangyari ngayong gabi, labanan lang yan ng 2,000. Labas kami. Lahat ng kubo! Sulugin! Hindi ako naniniwala na ang mga tawingan lang ang may pakana sa mga gulong na gaganap dito. Sa palagay ko may kinalaman ng mga tauhan ng minahan. Bakit mo nasabi yan? Dahil hindi ganyan ang gamit nilang mga armas bago nagbukas ang minahan. Kaya kinakailangan lumuwas ako ng Maynila para malaman kung tunay na kulay ng Alegre Mining na yan. At may pakikiusap sana ako sa Elaila kung maaari sana iwan ko muna sa inyo si Menchi. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi namin siya pababayaan nila, Julie. Salamat.
Hello? Teniente de Leon, Ito nga, sino ito? Toralba. Teniente de Leon, you just don't know when to stop, do you? Akala mo sa lahat ng oras at pagkakataon, ikaw lagi ang mananaig. Well, not this time. Anong ibig mong sabihin? Alam mo, Teniente, kung may mga kaibigan ka sa nakatataas, lalo na kami, we have much more resources to spend than you do. Tinatakot mo ba ako, Toralba? Alam kong marami kayong kabalbalan na gusto niyong itago. Kung ano man ang binabalak niyong gawin, lalabas at lalabas ang kulay ninyo. Ah, ganun, ha? Jesse! Makinig ka, De Leon! Tatay Cardo! Tatay Cardo! Benji, Tatay Cardo! Tatay Cardo! Ngayon, kung alam mo kung ano makabubuti sa kanya, sabihin mo kay Colonel Bernardo na itigil na niya ang anumang investigasyon na inyong isasagawa tungkol sa amin. Kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa pinakamamahal mong anak-anakan. Toralba, kapag may nangyari sa ba... Pasensya ka na, ha? Yan lang ang budget namin, eh. Galingging. Okay lang, masarap. Sariwa pa nga eh. Pero malakas na loob ko, nandiyan na si Cardo, eh. O sige, sige. Kain ng kain. Kain ng kain. Pare, may balita ka na ba? Wala eh. Bokya ako doon sa lugar na inikutan ko. Eh sabi-sabi ng mga kaibigan ko, wala naman daw sila natiktikan na batang kinidnap doon. Robbery at karnaping ang racket nila. Ako naman, may pumukol sa akin impormasyon. Taga Caloocan. Ang sabi, may pumunta raw doon tao, kamakalawa, sa club. Taga Cordillera. Pero Ilocano ang salita. Ang pinagtataka nila, ang lakas daw maghatag sa chichig. Limpak-limpak. Isipin mo, Ilocao. Alam mo namang natma ko yan. Pero tignan na rin natin. Pasyalan natin. Wala namang mawawala sa atin. Sasama ako. Baka sakaling makilala ko kung yun nga ang kumuha kay Menchi. Sasama pa? Sasama. O sige, magpakasawa kayo. Kung tama ang hinala natin, nandyan sila at nambukan mo. Bumalik ka kagad. Alam mo, pare, Philip talaga ako sa racket ni Siblang. Kaya lang, hindi pinapalam sa atin. Oo nga. Sandali lang mga kasama, ha? Palagay ko, Dan. Palagay ko. May bago na ng prospect yan. Palagay ko nga. Pwede ba may table? Hindi ako nagtatrabaho dito eh. May hinahanap lang akong kaibigan. May bisita lang kaming taga-Kalinga, eh. Pwede ka makilala? Taga-Kalinga? Oo. Sige. Sarap, pare. Inom tayo, pare. Iblo, may papakilala ko sa'yo. Ano ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Sino kasama mo? Rito! Rito!
ano, magsalita ka na. Saan nyo dinala yung bata? Ayaw mo rin. Wala na ako magagawa. Inyo na yan. Ayos. Kumanta na. Ang sabi, yun daw lumang building sa May Binundo. Malapit sa tulay. Alam ko yun. Kamusta yung tao? Huwag mo na itanong. Cardo, mag-aalala ako. Baka kung anong mangyari sa inyo ni Menchi. Baka kung Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa amin. Ingat kayo. Radyo, hindi ko nga ng barya to. Wala, buo. Sige na, para makalis ang mga ito. Sige, ito na nga. O, Jesse, pagdating ninyo sa Tagaytay, paalam mo kagad sa akin, ha? Tumawag kayo sa bahay kagad, ha? Opo. Dito! Calling all units along Escort area. Received message from Tatay Unit 6. May report of shooting. Hanggang dyan lang kayo! Mga armas! Baba! Baba!
Arto, ikaw ba yan? Ako nga. O paano? Mga tauhan ko sila. Roque, tapos na ang lahat. Sumama ka na sa amin. Sumuko na kayo. Panagutan niyo sa batas ang lahat ng ginawa niyo sa lugar na ito. Tiniente, naunahan mo lang ako. Ang totoo niya, talagang papunta na ako sa presinto mo. Para harapin ang lahat ng kasong isasampa mo laban sa amin. Niloloko tayo, napaliligiran tayo.
Ngayong, ito at tutubay! Anak, ikak, itutuwa, akong dipangat, netan pabunyan si tita. Ade,